Nice. Thank you po. Bawal lang po yung sapatos o sinyela. Ako po. O, di ba? Mas presentable. Uy, okay na. Pwede. May slight off-roading pala tayo. Uy. May konting trekking. Wow, ang ganda. Galing. Alright, mamamalengke muna tayo. Buti minadaanan akong palengke at mukhang makakapag-drive thru ako ng mga gulay-gulay. Medyo excited ako sa iluluto ko ngayon dahil bagong putahe at madaling kainit. Pero syempre depende sa luto ko yun kung paano ko siya iluluto. Ang daming mabibili dito angas So kaya yung wet market nila. Ayun, sa kaliwa. Doon Alright, nakapaghanap na ako ng parking at may bago tayong gamit, may bago tayong higaan at meron tayong bagong sabitan. Yung palengke nila mula doon sa parking area, mga 100 meters lang. Ayun yung palengke. Bakit? May second floor pala So nandito lang sa phone ko yung mga bibilin ko. Kailangan kasi milistahan kasi sigurado marami tayong makakalimutan. Okay, ito yung wet market nila at ang hahanapin natin ngayon hindi manok kundi giniling. Hello po. Ito po ba yung ginagawang pang-tortang giniling po? May carrots po kayo, ma'am? Meron, ilan po ba kailangan nyo? Tigi isang piraso lang po. Okay po. Isang patatas po, isang carrots, tomato sauce po meron kayo. Meron. Oyster sauce po. Meron din. 102 po yan. 200 na lang. Ay, 200 na lang, ma'am. Opo. Thank you po. Maliit yung tindahan mo, ma'am, pero nakompleto nyo yung sangkap ko. Okay lang po. May ito po yung maliit. Maliit lang ang gagalawan. Wala kwentuhan. Sa bagay, ma'am. Bye-bye, ma'am. Babay po. Kung hindi po siya i-rep, bukas pa lang po siya iluluto. Okay lang po ba yun sa... Ilalagay mo sa isang tub na may tubig. kahit may tubig lang po, no? Okay po. Sige po. Okay lang, 50 lang daw. Sige po. Pwede pong bumili ng piraso lang. 3 po. Sir, pwede ba akong bumili ng tray? Para lang ilagay yung 2 itlog. Okay lang yan. Pwedeng gupitin yung 2, sir. Yung iba kasi, sir, hindi po papayag. Ayaw nila eh. Thank you, sir. Okay, ang kulang ko na lang is marinated na pork chop or kahit na bacon. Ito na yung mga pinamili ko. Ganyan lang siya kadami. Medyo mabigat lang dahil yung mantika at saka yung asin, ang dami. Pwedeng isa lang po. Pero yung pinakamalaki po siya. Yan. Magkano po? Thank you po, ma'am. Ayun, nakahanap ako ng isang pirasong pork chop. Naghanap ako ng marinated para sana frozen. Kasi bala ko sana bukas ko pa iluto. Ngayon, dahil hindi siya marinated, ako na lang magtitimpla. Salt and pepper na lang. Hindi ko sure kung lalagyan ng toyo, pero alam ko kahit sausawan na lang yung toyo eh. Doon kasi sa amin, merong pure gold. Nagtitinda sila ng bacon doon, tsaka pork chop na may timpla na. Kaso dito wala eh, puro raw. Kaya lutong bahala na naman tayo. Ngayong araw, exciting to kasi maraming bago sa atin. Medyo dumami lang yung bit-bit ko. Pero yung discard ko talaga is dagdag bawas. Kapag may bagong camping gear tayo, tatanggalin ko yung iba. Parang pinapa-improve ko lang. Eto na, Bay, the garden capital of Laguna na. Yes, Laguna ulit tayo. At hindi ko sure bakit laging Laguna yung nasa search ko na campsite. Eh marami din naman kasi maganda dito. Hindi pa ako nakapag moto camping sa Tanay. Siguro after this, doon nahanap ako ng bagong campsite sa Tanay. Gusto ko kasi yung private lang para payapa yung pagka-camping natin. Nakita nyo yung struggles ko, di ba, habang namamalengke. Kaya advice ko sa inyo, bago kayo bumiyahe, mas maganda mamalengke na kayo doon mismo sa inyo. Para wala ka nang iisipin. Kasi kagaya ko, hindi ko naman alam na may palengke doon. So nagtanong-tanong pa ako. Imbis na tuloy-tuloy yung biyahe ko, ayun, patingin-tingin ako ng ganyan kasi naghahanap ako ng palengke o kaya mapagbibili ng makakain, di ba? Saka mas malaki yung chance na meron kang makalimutan kasi under pressure ka eh. Ang sabi nila dito, masarap daw ang itlog na pula dahil nga nandito tayo sa Victoria, Laguna. Ngayon, doon dapat ako. Eh sabi dito sa tindahan,
katabi daw ng 7-Eleven ay may nagtitinda ng itlog na pula. Ayun yung itlog na pula. Pwede po akong pabili ng kahit 2 piraso lang po. Right, nakabili na ako ng 2 tubig na malaki. Di ba, napakadali lang. So meron akong dalang ganito. Dapat pala 3 na yung Ma'am, dagdag pa ako ng isa, ma'am. Kasya pala yung marami dito sa bag ko eh. Thank you po. Diba? Tapos ito, susot ko sa likod ko. Hindi kagaya dati, lalagay ko pa sa motor eh, no? Bawat camping may natututunan tayo sa lahat ng bagay. Sa ruta, sa niluluto, sa mga equipments, di ba? Pati yung sarili natin. Marami tayong nalalaman kung ano yung weakness natin, kung saan tayo magaling. Ganun. Dito hindi ako nahirapan maghanap ng bilihan. So ganyan yung madadaanan ninyo. Ang ganda, oh. Pero hindi siya isolated. Marami nakatira. Pero ang lawak ng kalsada nila. Bagong asfalto pa to. Tapos may bundok sa gilid, di ba? Eto, sumikip na yung kalsada. Mas marami ng puno sa paligid. So sa 20 kilometers na itatravel mo, bulubundukin na. May town din pala ako madadaanan, no? Ito may palengke, oh. Nagkarlan. Tapos ito yung simbahan nila. Wow, ang ganda. Ngayon ko lang nakita yan. Mas din, ano. 2 kilometers ito. Welcome to Barangay Ibabang Palina. Looban na to. Wala nang tao sa kalsada. Pero may barangay hall, oh. Oh, ang ganda dito. Kahit na ikaw lang mag-isa pumunta dito, dahil private yun eh, okay lang. Tsaka may dahilan lang kung bakit ka dadaan dito kahit dayo ka, di ba? Okay, mukhang konti nga tao dun sa campsite na yan, no? Pero wala pa akong nakikitang ilog. So based dun sa nakita ko sa Facebook, may ilog daw sila. Iba na to, ah. Masukal na dito, ah. Sobrang tahimik, oh. Oh, galing ng kalsada na yun, ah. May slight off-roading pala tayo, oh. Thank you. Inaayos nila yung daan, no? Ah, ito na yung lupang Dalisdis, oh. Medyo pataas pala to, no? Ay, sige po. Thank you po. Ha? Thank you po. Tarik nun, ah. Naligo sila sa ilog, eh, no? So ito na yung campsite. Ito na yung mga tents nila, oh. Okay, ito yung CR nila. So doon, nandun pa sila. Parang galing, no? Nakasara yung gate, no? Mas safe. Ayun, no? Dito maganda. Free naman, wag pag gumamit lang ng power, doon lang tayo magbabayad. Po. Pero mas trip ko po dyan na lang. Pwede po kaya dyan? Ah, sige po. Thank you po. Meron lang tayo dong registration. Apo. And then, tungkol naman sa basura, sir, para hindi na po nyo maiwan yung basura nyo dito kasi sa gabi may nakakapasok na aso. Apo. Baka po just in case lang, pero bihira rin naman Apo. nangyari yun. Doon nyo na lang po ilagay, yung green na yun, yung Apo. garbage nyo. Sige po. Tapos yung toilet po natin, bawal lang po yung sapatos o sinyela. Ako po. Park muna natin yung motor dito sa side habang nagpe-prepare tayo kasi may bato dito eh. Kaya dito ko napiling mag-park. Ayan, malapit na mapalitan yung side stand ko. Sa next camping natin, mapapalitan na yan. Tapos bumili rin ako ng sapatos ng aking side stand para mas malapad at hindi ko na kailangan magdala ng pangsapin. Okay, bago magtayo ng tent, observe mo muna kung saan ka magtatayo. So ang plano ko is dito. Sakto may puno, pwede kong itali dyan yung canopy. Or pwede rin naman dito. Para yung tali ng canopy dito at saka dito. Dito na yung napili kong pwesto. Kaya dito na ako maglalatag ng ground sheet. So yung ground sheet ko, madumi na talaga yan. Kasi ito na yung ulit-ulit kong ginagamit every camp. Canopy, lamesa, sabitan, upuan.
Ito yung first try natin na magtayo ng canopy ngayong araw Second time na kasi ito. So ito yung first trial kasi adjustment dapat So dapat itong poste is pag ganun. After this camping, magsa-search ako ng kung paano yung tamang pagtatali. So hilayin lang natin to. Itong tali yung ginamit ko para hindi masyado mahaba. So may tali para dito sa side ng canopy. Para pare-pareho. Ito na yung canopy. Masasabi ko, sa pangalawang beses kong pagka-camp, kahit pa paano may konting improvement sa pagsisetup, hindi na ako nangangapa. Nagchinelas na ako para hindi masyado nadudumihan yung ground sheet. Ngayon, ang una kong isa-setup ay lamesa. Ito yung bagong upuan. Ganito lang siya kalaki. Siguro, compare doon sa dati kong upuan, mas mahaba lang ng konti ito. Tsaka, mas firm siya. Pero, sulit naman yung pagiging malaki niya. Una, yung kanyang bag is ang kapal. Kung paano siya nakarolyo nung dati nating upuan, pareho lang din. Ayan. So, ito ay pure black. Tapos, yung frame niya is mas matibay. Ito, mas makapal. At yung kulay niya is parang dark gray. Tapos, yung mga paa niya is merong ganyan. Para kung sakaling malambot yung lupa, hindi siya lulubog. Madali lang siyang itayo. Pasok mo lang lahat. At i-guide ka naman niya kasi naghihilahan sila. Compared doon sa dating upuan, may nadagdag lang na isang ganito. Tapos yung mga pinagsasaksakan niya is mas matibay May takip pa para hindi pasukan ng tubig. Ngayon, ang nadagdag sa upuan na to is itong armrest. Tapos meron siyang isang pinaglalagyan ng baso. I-shoot mo yan dito. Kaya meron siyang stopper dito. Kasi hanggang dyan lang siya. Pagkatapos, pwede mo siyang i-shoot kaagad. Ngayon, nasa iyo kung gusto mo yung lagayan ng baso is nasa kaliwa o kanan. Okay lang yun, baliktaran. So meron din siyang sandalan hanggang sa ulo. Unahin mo lang isaksak dito. Tapos isunod mo yung ilalim. Kagaya din ng dati, hugutin mo to para ma-shoot mo kagad. Ganyan ang itsura mo. Meron kang sobrang komportableng upuan. May lagayan ka pa ng tumbler. Makakasandal pati yung ulo mo. Tapos may foam siya dito. So yan. Matatag naman siya. Isa pa sa bago natin, yung sabitan ng mga kaldero. Ito yung net. Ito yung mga frame. Ito yung mga hook. At ito pa yung isa pang frame. Sa pag-assemble nito, syempre unahin mo ang frame. Gaya ng upuan natin, meron din siyang mga rubber. At kusa siyang nagsasama-sama. Hindi siya mahirap i-assemble dahil siya mismo, hihilayin niya yung sarili niya kung saan siya at kung paano siya nakaposisyon. Dudugtungin mo lang ng ganyan. Ganyan lang kadali. Nakatayo na kagad siya. Meron siyang net para dito sa ilalim. Ipapasok mo itong frame na to. Tapos meron siyang ganito, 4. Lalagay mo lang dito. Tapos ipapasok mo lang to dito sa dulo. Ito yung pampatigas niya. Tapos ipapasok mo lang yan dito. Pati sa kabila. Ayan, ito na yung net. Pagkatapos, ilagay mo naman itong mga hook niya. Pwede rin to, pandagdag sa mga hook na kasama nito pag binili mo. Pero mas maganda pa rin to kasi hindi siya basta-basta natatanggal. Ayan, pwede mo nang isabit lahat dito yung mga gamit mo. Yung mga hindi pwedeng isabit, lagay mo sa net. Meron na akong bagong chopping board. Sabihin ko sana tagnan. Kahit ano, pwede na natin isabit ngayon. Kutsara, tinidor. Para lagi silang tuyo. Ganyan ang magiging itsura niya ngayon. O, di ba? Mas presentable, mas natutuyo ng madali yung mga gamit. Magandang tignan, di ba? Isa sa kulang ko nung last time ako nag-camping is yung higaan. Dati kasi, ito yung gamit ko, kumot na ginagawa kong sapin sa likod. Ang problema lang kapag medyo mabato doon sa pinag-campingan mo, nadadama mo sa likod din at saka malamig. Ngayon, hindi ko dinala yung unan ko kasi nga, dagdag bawas tayo So meron na akong inflatable bed na may unan. Keep Hike din yung brand niya, same ng brand ng canopy and ng tent ko. So kulay black din siya. Ang maganda naman sa inflatable bed, dahil hindi siya nag-absorb ng tubig, kahit na mabasa yung loob ng tent mo, is tuyo ka pa rin kapag humiga ka. Meron siyang rubber para may stay yung pagiging bilog niyang ganyan. And ganito lang siya kalapad. Good for one person. At ngayon pa lang, malambot na siya. Hindi pa natin siya binobombahan. Meron siyang unan. Ito,
mas malambot. So ito, mas lumalaki siya. Kaya kapag hinigaan mo, may nagsisilbing unan ka, di ba? Ngayon, meron siyang libreng air pump na mano-mano. Ayan, ganyan siya. Bumili ako ng electronic na pump. Ito yung itsura niya. Baseus yung brand niya. So dalawa yung purpose nito. Pwede siyang maglabas ng hangin. Yan. At pwede rin siyang humigop ng hangin. So kapag tapos ka ng mag-camping, tapos i-deflate mo na yung higaan mo, pwede mo magamit to. At ito naman yung kanyang pangsaksak. So tatlo yung adapter niya. Pwede sa kahit anong inflatable bed. Meron din siyang ilaw. Ayan. Tapos, Type-C yung charger niya. Ang maganda pa dito, maliit lang siya. Uy, okay na. Itong sa unan, wala pa ring hangin. So, kailangan natin hanginan ito. Ito na yung bagong unan natin ngayon. Pwede. Ang lambot. Saka maganda yung higaan. Mas gusto ko tong higaan na to. Kesa dun sa nakasanayan nating inflatable bed na pag ganon-ganon, paalon-alon yung shape niya. So, ito, flat lang. Pero ang lambot niya, oh. Ngayon naman, mag-iigib ako. Sakto. Dito lang sa likod ko yung igiban. Dito maraming kuliglig. Kahit maaraw pa. Yeah. Ito nga pala yung bago kong panghiwa ng gulay. Ayan, nabili ko lang din online. Meron siyang for safety para hindi mabutas yung bag niya. Sobrang talim niya. Pagkatapos, ito naman yung chopping board. Plastic na yung kinuha ko kasi naranasan ko kapag kahoy yung chopping board mo tapos naiwan mong basa sa loob ng bag o kaya sa loob ng motor is alam mo yun, nangungulap po. Unlike dito sa plastic, okay lang, di ba? Ang unang iluluto, kanin muna. Pero bago yon, gawa muna tayo ng tabo. Ito naman yung kutsilyong nabili ko sa Marina Arcade. Ang tatak niya is Boker. Okay, eto na. Welcome to Reed Cooking Show. Ang iluluto natin ngayon ay tortang giniling. Number 1 ingredient, ground pork. Pagkatapos, ito yung mga sangkap. Ang sabi nila, kaya pinipiga daw nila yung bawang is para lumabas yung aroma. Tama nga naman kasi parang may plastic yung bawang ngayon. Dahil wala akong bell pepper, siling labuyo ilalagay ko. Hugasan ko muna to. Lagyan natin ng konting asin at paminta. Ito yung paminta. Nadurog na yung carrots. Naging gililing. Pagkatapos niyan, itatabi muna natin to. Magigisa naman tayo ng bawang sibuyas. Unahin natin ilagay yung sibuyas. Pagkatapos, ang bawang. Halu-haluin mo lang. Pagkatapos, ilagay ang giniling. Hayaan lang natin siya dyan ng 5 oras.
Yan, nagiba na yung kulay. Lagyan natin ng konting asin, konting paminta. Ang bango. Lagyan natin ng konting toyo. Lagyan ng konting oyster sauce. Lagyan ng tomato sauce. Yung apoy nga pala, kailangan nakaset siya ng medyo mataas. Ayan na. Grabe. Naamoy ko na siyang sarap. Lalagay na natin ang gulay. At hihinaan na ang apoy. Okay, ito na yung niluto natin. Tortang giniling. Sarap ng amoy. Kanin na lang ang kulang. Grabe. Sarap. Perfect. Ang masasabi ko sa lutong ulam ko ngayon, may konting anghang siya na dapat hindi no? Pero dahil gusto ko sa manghang, kaya okay sa akin yung timpla ko ngayon. Wala akong masabi. All goods. Sarap. Tsaka kung meron kayong masasabi sa luto ko, kasi alam ko maraming magaling magluto sa inyo, pwede kayong mag-suggest para next time na magluluto ulit ako, mas may improve ko pa. Napaka useful nito. Ito yung hindi mawawala sa camping gears ko, kasi after mo maglinis ng plato, yung pinaggamitan sa pagkain, sa pagluluto, sasabit mo na lang dyan, no? Lalo na maliit yung lamesa, so hindi lahat ito kasya doon. Kasi kakain ka pa at saka magpe-prepare ka pa So pangit naman kung lalapag mo sila sa flooring. At buti, meron siyang ganito, net. So kahit na basa at tumutulo yung mga pinugugasan mo, pag pumatak dito, tatagos lang. So ito kasi hindi naman heavy duty ito. Yung mga nilalagay lang natin doon, like yung pakete ng kape, noodles, ganun. Pero wag nyong iiwan ng overnight. Kasi baka mawala, kunin ng ligaw na hayop, diba? Meron din silang mga kubo na pwedeng rentahan, may pintuan, ganun. So kung ayaw nyo mag-tent pitching or kung ayaw nyo gumamit ng cottage na ganyan, ganda meron pa silang ganito, diba? At saka sementado yung inaapakan. Mukhang sa kanila bahay yon. So ito yung pang rent kasi may number siya. Number 2 ito. Ito naman number 1. Ayan, dito naman sa kabila, hindi kayo madudulas. May semento, ano? Ano yun? Duyan, no? Tapos yung lupa nila dito sa campsite is hanggang dyan lang sa may halaman na yan. So, ginawa nila itong duyan at nilagyan nilang tarpaulin sa likod para upo ka dyan. Then, pipicture ka, kita yung background ng tarpaulin. Ayun, taas din, no? Sarap din pala ng merong lupain na ganito, no? Pag hindi mo nagagamit masyado pang personal, pwede mong buksan sa public para gawing campsite, di ba? Ito, meron pa palang duyan dito. Wala nga lang siyang sandal. Uy! Ang taas! Pag pala nagsusuwi, dahil pababa, nakakalula siya. At habang nagsusway-sway ka dito, yan yung makikita mo dyan. Ganda. Alas 4 pa lang ng hapon. Puntaan natin yung ilog nila. So yung pagpunta sa ilog pala is nasa 5 minutes. Kaya sinamahan tayo ni ma'am. Baka kasi maligaw tayo. Dati kasi tatawid lang dapat dito.
Kaya lang, ayon sa may-ari, nabili daw yung lupa na to. Kaya kailangan nating umikot pa doon. Ganyan kaliblib dito. 1 horsepower. Meron pa palang isang campsite dito, Ben Cab naman yung pangalan. At dito sa kaliwa natin, ay narinig din natin yung tunog ng ilog. Oh. Ayun, dito. Wow, may ganito pala. Galing pala ng adventure natin, kompleto. May konting trekking. Tapos narinig nyo na ba yung tubig? Oh, di ba? Lakas dito, oh. Ganda. May mga dating kubo na sira lang, no? Wow! Yun, may tulay pa, oh. Linaw din ng tubig, oh. Tapos malakas din yung agos, oh. Saan yung may tumatalon? Yung nakita. Pwede pong pumunta doon? Okay. Ano po yung mga tent na yun nandyan? Nirerentahan din po? Yun o. Mali yung suot ko. Nakachinelas lang ako. Madulas talaga yung chinelas eh. No? Dito sila tumatalon. Ayan. Akit ka dito. Yun o. Wow, ang ganda! Mukhang malalim nga ito. Tapos pwede doon, oh. Lakad-lakad ka doon. Tara. Daan tayo sa tulay. Yun lang. Nakachinelas ka kasi. Medyo langanin. Baka pumasok yung paa natin. Ayan yung tatawirin mo. Kailangan pa ganyan yung paa mo. Tapos yan, oh. Ganda. Nice. Lupit. Maalog-alog pa yung tulay, oh. Nakakalula siya. Para lumilin doon. Galing. O, di ba? Pagkatawid mo dito, pwede tayong pumunta doon sa baba para makita natin ang malapitan yung ilog. Yan, ang ganda, oh. Diba? Linaw, oh. Tingnan natin. Okay naman yung tubig. Angas. Tsaka yung tunog niya, mild lang, hindi yung sobrang ingay. Wow. Ito yung nakaka-produce ng tunog eh. Yan, pagka umaagos sa mga bato. Yun oh, ganun kataas oh. Dapat marunong ka lang lumangoy. May mga aso din pala dito. Pero friendly naman sila. Pwede kayong mag-lunch pala dito. Magkano po yung renta dito kung sakali? Pag sa lokal po, 500 po yan. Pag sa atin po, 50 pesos lang bawat isang tao. Hello po. Ang galing ni ma'am. Ang dami pala niyang kamag-anak dito. Yung buong pamilya niya nandito pala. Angas oh. Tambay ka dito. Hindi pala kayo pwede pa-shot-shot doon sa kubo. Ma'am, pag hindi kita kasama, pwedeng maglakad-lakad dito? Hindi. Kailangan may kasama, ma'am. Pwede rin. Hinihintay niya ako. Hindi kami pwede sabay. Yes. Ganda. Sulit. Tsaka, hinawakan ko yung tubig, hindi ganun kalamig. Tsaka, mainit din kasi yung panahon ngayon. Dito sa campsite natin, kailangan nyo lang mag-down payment ng 50%. Tapos, kayo pwedeng pumunta na dito sa campsite nila. Tapos, itong pagligo sa ilog is meron lang additional. Ang alam ko, 50 pesos yata. Then, kung gusto mo mag-bonfire naman, plus 150 pesos. Ganda, sulit naman. Tsaka, at least, iba naman ngayon. Kumbaga, hindi siya katabi mismo ng campsite. Talagang maglalakad ka pa. Which is good kasi, syempre, may exercise ka. Pangalawa, parang hindi siya nakakasawa kasi magdamag ka na dun sa camping ground, di ba? Then, pupunta ka dito, panibagong makikita na naman. Tsaka, welcome ka sa mga lokal dito kasi turista, di ba? So, masaya sila kapag mayroong mga bumibisita. Mas buhay yung lugar. Kagandahan dito, pwede kayong bumili ng ganito pang gatong para mamaya makakapag-bonfire kayo ng gabi. So, meron na sila naka-ready kaagad na dried talaga na woods. Medyo nag-uulan-ulan pa naman. So, ang hirap maghanap ng ganito kahit ikaw mismo maghanap sa puno, basa. Kaya medyo mahirap silang umapoy. So dito natin siya sisindihan. Pero magluluto muna tayo ng hapunan.
Ayan, pwede naman palang putulin. Ito yung pork chop ko. Hinugasan ko na rin pareho, pati yung chicken hotdog. So, wala tayong nabiling marinated na pork chop. Kaya, ako na magtitimpla. Salt and pepper na lang to. Pwede na. Kapag nagluluto ka ng ganito, di ba malansa? Pinaka-ideal talaga na gabi. Kasi kapag gabi, wala nang langaw. Unlike ngayon, medyo hapon pa lang. Kaya, meron pang konting langaw dito. Lalo na meron din akong hipon. Sana pwede pa bukas yung hipon ko. Alright, ito na yung pork chop ko. Yan, ganito pala tinatanggal yung balat. Oh, huwag ko nang hiwain. Para hindi lumabas yung cheese. Ayan, oh. Ah! Shot ka muna. Habang nag-iihaw tayo, 'di ba? Ito yung mga flashlight ko na matagal malobat, 'di ba? Lamp and flashlight. So, sa mga bago lang sa channel ko, ito nga pala yung ilaw na ginagamit ko. 4 na piraso 'to. Gustong-gusto ko 'to kasi maliliit lang sila. Ayan. Ngayon, dalawa ang purpose nito. Flashlight, may adjustment, tapos may high and low siya, ganyan. Tapos lamp, high and low din. Tapos dalawang kulay, may yellowish na ganyan, tapos high and low din siya. Then pag namatay, mag-glow in the dark siya. Ngayon, dito kasi sa canopy ko, walang pagsasabitan. So, nakahanap ako ng magnet. Ganto. Para ididikit mo sa bubong. Ang mangyayari niyan, may sabitan kasi to, ilaw ko. Sasabit mo dito sa carabiner. And then, didikit sa bubong ng canopy. Tatapat mong ganyan, tapos dikit mo. E di, may ilaw ka na, di ba? Pwede natin siyang i-on. Yellow yung gusto ko para hindi masyado kapansin-pansin sa mga gamo-gamo. At mukhang nasunog pa yata yung aking pork chop. Ah, hindi. Okay lang. Yung hotdog lang ang medyo nasusunog, no? Hindi na siya golden brown, golden black siya. Yung isang ilaw, ilalagay ko sa pinakamataas na parte. So, itong ilaw nga pala ay meron siyang seal na ganyan. Make sure lang na nakapasok siyang ganyan para hindi pumasok yung tubig. Kasi iwan nating naka-on ito magdamag. Ito nga palang ilaw na to, kahit 24 hours iwan mo naka-on, hindi siya malalobat. So yan, sealed na siya, hindi papasok yung tubig dyan. Ngayon, sabit natin sa pinakamataas para marami siyang masakop. Ah, ang gandang tignan. Ito nga palang mga ilaw ko. Ang dami kong nabudol nito eh. Nag-sold out pa nga eh. So, sa mga gustong umorder nito, share ko lang sa inyo para di na kayo maghanap. Pindutin nyo lang yung screen and then lalabas sa lower left corner ng screen niyo yung product. Lalabas siya, pindutin nyo lang yon. Then, lahat ng ginamit ko sa camping ko ay nandyan. Pati rin to. At yung magnet. Maganda to kasi kahit saan pwede. Hindi ka na naghahanap ng hook. So, napakadali niyang gamitin. So, perfect combination tong dalawa. Sarap naman nito. Nagpapawis pa yung pork ko. Yung mabilis lang masunog yung hotdog. Pero, oops, normal lang to kasi balat lang naman. Yan, lumalabas na yung cheese niya. Pwede na to. Lumabas na yung cheese. Ah, sunog. Ang init. Sunog. Medyo matagal din palang iluto tong pork.
Muusok-usok siya kasi tutuluan ng mantika, no? Sarap yata nito. Lambot na nyo. Ay, hindi kasya. Yan. Mapoy. Tikman ko yung hotdog. Kahit sunog. Oh, ngit. Sarap. Kalasa nyo yung mga hotdog sa nagpipishballan. Masarap lang silang papakin, no? Kahit pala hindi na ako mag-bonfire, eh. Sunog. Nangitim yung yung taba niya. Tignan niyo yung iniihaw ko. Pero yung kabila, white pa. Umapoy kasi. Ang lasa nito, ang pait. Ayan na naman. Imbis na well done, naging well dulok. Tikman nga natin. Sarap! Kahit di ka na magsawsawan kasi maalat lang yun. Sarap niya. Alam niyo kung ano yung sumobra? Yung asin. Pero malasa siya. Pwede na to. Dulok plus dulok equals tutong. Ngayon gusto ko sana habang kumakain is nakakapag-bonfire na tayo. Medyo malalaki yung pagkakaputol nila, no? Tara, let's eat. May ketchup nga pala ako. Naalala ninyo yung itlog na pula? Tikman natin ngayon. Oh, pulang-pula nga, oh. Tsaka may pawis pa siya, oh. Sarap nga nito. Kulang na lang kamatis. Wala na naman akong kamatis. Tara, kain tayo. Ito yung masarap, eh, oh. Sumobra yung alat. Tapos, maalat pa ko.
Ngayon nag-uumpisa ng umulan. So sayang naman tong mga kahoy na in-order ko. Kaya subukan natin paapuin na lahat. Lakas na ng ulan, no? Sayang naman tong kahoy, mababasa na. Ayan na, umupoy na. Okay, so ito naman yung time na para maligo. Ngayon, check naman natin yung CR nila kung kumusta. Ito yung apat na pintuan. Dalawang para sa toilet at dalawa para sa shower. Check natin yung shower. Alright, so dito sa mga CR nila, bawal ipasok yung mga tsinelas. May ilaw pa. Oh. Para sa toilet naman, ayan, toilet nila. Ayan, may basahan pa. So, hindi mo na kailangan ipasok yung tsinelas sapatos mo. Kasi malinis naman, oh. Mini-maintain talaga nila. Sara nyo lang yung bintana niyan. So, yun guys. Matutulog na ako. At masaya ako dahil bago yung tulugan ko. Tapos itong dating hinihigaan ko ay literal na naging kumot na lang. Ayan. Sabi ng may-ari ng campsite na to, malamig daw dito. Kaya tamang-tama, meron akong kumot. So kahit na lumubog itong tent ko, dahil nasa lupa tayo, okay lang. Kasi yung higaan ko is inflatable. So pagka inflatable, ibig sabihin, waterproof. Lakas ng ulan. Di ba? Narinig nyo? Sarap ng tunog pagka ganyan, no? Tama nga yung sinabi ng may-ari ng campsite. Kapag weekdays, medyo maingay daw dito kasi ginagawa yung building sa kabila. Gagawin din daw nilang resort. Kaya buti na lang kahapong dumating ako, Sunday. Kaya medyo tahimik nung time na yun.
Ayun, para sa mga gusto rin mag-camping dito, pinaka-best time na pagpunta is Friday, Saturday, and Sunday. Kung gusto nyo ng sobrang tahimik kasi nga may kino-construction dito every weekdays. Ngayon, habang nakistay naman ako dito, ang na-experience ko naman is may konti lang kayong maririnig na ilog. Tapos dahil malapit ito sa highway, may naririnig din kayong mga motor, mga sasakyan na dumadaan. Dun sa ilog naman, maganda siya. Hindi siya ganun kalalim. Depende na lang dun sa pinagdadayban nila. So, bukod dito, at least meron pa kayong outside activity, di ba? So, maganda siya para sa mga bata. Guide nyo lang sila, lalo na dun sa tulay. So, pagdating sa presyo, okay na rin. Halos sa mga napuntahan kong campsite kasi, puro mga ganun yung presyoan nila kasi nga private. So, pagdating sa security, may gate sila. Although, wala lang nagbabantay sa gate, wala lang silang security guard. Pero sina sir is natutulog doon sa taas, so tanaw niya lahat. At na-experience ko kagabi, madaling araw, gising pa yung may-ari. So umiikot-ikot siya dito, especially nung pa-sleep time na. So dino-double check niya yung kapaligiran kung merong naiwang apoy, ganun. So okay naman, mabait yung may-ari. At ito pa yung malupit, may signal po dito, kaya huwag kayong mag-alala. Sa mga nag-work from home na gustong mag-camping, pwede. Hindi nga lang ganun kataas, pero mga 2 to 3 bars ng signal meron naman. Ako ay TM user. Yung iba naman nagdadala ng yung internet. So, meron na daw silang na-experience na nag-work from home dito. So, after this, magpapack up na ako. At based sa mga nag-comment sa akin is, meron daw yata nagtitinda ng buko pie dito. So, mag-uwi ako ng pasalubong para kay Mrs. Alright, nakapagligpit na ako. Ito na yung mga gamit ulit natin, parang walang nangyari, di ba? So, dito tayo nag-camp. At lagi kong sinasabi to sa inyo, para makaulit pa kayo sa mga campsite na pinupuntahan ninyo, make sure na dinatnan nyo ng malinis, iiwan nyo ng malinis. Wala kayong ibang bakas na iiwan kundi yung mga footprints ninyo. At saka yung mga libag natin sa ilog. So yun, babiyahin na tayo pabalik ng Pampanga. Maraming salamat sa mga umabot dito sa vlog natin. At kung may request po kayo na iba pang campsite na pupuntahan natin, at kung may request din kayong mga lutong ulam na iluluto natin, paki-comment lang po dyan. At huwag niyong kalimutan sa lahat ng mga camping gears na ginamit ko, tap nyo lang yung screen, lalabas dyan sa gilid yung mga products. Alright, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Sobrang ganda ng campsite na to. Tsaka mabait ng mga may-ari. Alright? See you next vlog. Read for speed. Thank you po. Bye-bye po. Madulas yun ah.